Okay, so basahin po natin. John chapter 21 verse 15 to 19. Okay? Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito?" Ano yung mga ito? Galing po silang ng isda tapos 153 na malalaking isda po yung nahuli nila. Sobrang dami daw ng huli na yun, dapat punit yung punit yung lambat nila, pero hindi. Okay? Bigla, all of a sudden, pagkakain, biglang si Peter agad. Okay, may i-share ako sa inyo kasi tayo pong tayo mga Eastern, non-confrontative people po. Hindi tayo, non-confrontational people po tayo. No? Kaya, ayun, pasintabi dun sa mga kasi ganoon talaga, non-confrontational people tayo. Ako minsan na-train kasi ako sa leadership. Ang tagal ko kasi naman sa leadership, as in ang tagal, no. So dun sa church namin where I'm from, nung nagpili sila ng board of trustee, kasama ako sa choices, pero hindi ako pwedeng iboto kasi sobrang bata ako. Kasi nga kahit sobrang bata ako pa, ang tagal ko na dun. So kasama ako sa mga founding members ng church, no. So tapos nasanay ako ng nagmi-meeting, sa meeting sinasabi lahat, no? Hindi sinusugarcoat, sinasabi lahat sa meeting. Pero ang pinakamahirap na part doon, yung pagkatas ng meeting, kailangan magkakaibigan pa rin kayo. Yun ang mahirap gawin doon no. So kasi sa meeting lang, tas paglabas ng meeting bawal na yun. Ibig sabihin, bawal na sa meeting lang tayo magprangkahan. Sa labas ng meeting mag-exercise tayo ng tactfulness at thoughtfulness. Pero pag sa loob ng meeting at closed door, no, maglabas kayo ng notes ninyo at magbukas tayo ng mga Bible, at kung may hindi tayo pagkakasunduan, dito natin pag-usapan ng diretso. So ganun, okay? Kasi napapansin ko culture sa ibang mga groups, no. Pag nagmi-meeting, ayaw magsalita. Pag may hindi pinagkakasunduan o hindi silang type na style ng leader, pag nagtanong yung leader, walang nagsasalita. Tapos pagtapos na yung meeting, yung magiinuman dun sa labas o magchichismisan dun sa labas, dun nila gigisahin yung leader, no? Dun nila pag-uusapan yung hindi naman nila sinasagot dun sa meeting, no? So tapos yung iba rin naman, di mo naman masisi, yung ibang leader naman kasi mahirap kausapin, no. So pag kinontra mo, biglang tatanggalin lahat ng support mo, biglang hindi ka na isasali, hindi ka na papansinin, no? Talaga wala magsasalita pag ganyan, di ba? So tapos ayun, so hindi po tayo confrontational na tao, okay? Kaya sikat sa atin yung culture ng chismis. Kasi yung chismis po ay isang paraan ng mga Pilipino para maiparating dun sa tao yung problema niya nang hindi manggagaling direkta doon sa direktang apektado. Napansin niyo? Okay. So, kaya maghahanap ng mga kakilala para umikot yung storya para makarating doon sa tao. Yun, para ma-realize niya, no? So, ganun. So, mayroong nagkagalit na dalawang tao na bakit daw sa iba pa niya nalaman, no? Bakit sa iba ko pa nalaman na ganyan pala yung problema niya sa akin? Ba't hindi niya sa akin sinabi? Ang unang tanong ko, madali ka bang kausapin? Kasi ako nga wala akong problema sa iyo, pero nahihirapan akong kausapin ka. No, tapos magka-level pa tayo, no? Magka-level pa tayo. Ibig sabihin, 'di ba? Magka-level tayo hindi makita boss hindi mo naman ako estudyante. Magka-level tayo, pero pag hindi tayo magkasundo ng punto de vista, mahirap kang kausap. Hindi mo tinatanggap. Di lalo na kung halimbawa estudyante mo yung may problema sa iyo o mas mababa sa iyo, yung may problema sa iyo, wag mo asahang kakausapin kanya ng diretso kasi yung katulad ko nga nakapantay mo, nahihirapan kausap ka. Diba? So ang gagawin nun, maghahanap siya ng mga kagaya ko, nakapantay mo pero ka-close mo. Doon niya ikikwento para makarating sa'yo. Diba? Hindi chismis yun. Ang tawag doon, gumawa siya ng paraan para makarating sa'yo. Ngayon, kung ikinikwento lang niya, halimbawa, kinento ka niya sa mga friends sa Facebook, tas wala ka namang kinalaman, no? Hindi naman sila makakatulong sa paglutas ng sitwasyon, chismis yun. Pero kung kinento ka niya sa pinaka-best friend niya, tapos sila lang naman, no?
Hindi rin pwedeng pwedeng hindi chismis 'yun. Pwedeng naglalabas lang siya ng kailangan lang niya ng kausap kasi sobrang bigat na ng nararanasan niya na pang-aapi sa iyo. Okay, so ayun. So ganun. Okay? So kaya ito po, kaya ako sinasabi yan sa inyo, no? Kasi minsan naranasan ko pong hanggang ngayon president ako ng Puppeteers Club International Philippines. Medyo hiatus kami dahil nga sa pandemic. Pero bago 'yun, naging president po ako ng pinakamalaking magic organization sa Philippines, yung Magicians Foundation Incorporated. Na napakataas ng politics dun sa group na yun kasi may kanya-kanyang factions. Ang daming sumbong nakakarating sa akin. Grabe ka naman tirahin ni ganito ni ganyan. Bakit pag nandun ka wala naman sinasabi, pero pag wala ka grabe ka tirahin nasasaktan na kami para sa'yo. Sabi ko okay, sige kakausapin ko na lang kasi friend ko naman yun. Hindi ko alam bakit hindi niya ako dinidirekta, pero hindi naman niya, sa tingin ko hindi man ako mahirap kausap. So di yun. So sabi ko, kuya, coffee tayo. So coffee kami. Tapos di nag-start niya ng kwento. Sabi niya, uy, nabalitaan mo yung nangyari kay grabe pala yun, gano'n na. So medyo ibang tao yung pinag-uusapan. Ako nakikinig lang ako sa kanya, nakasmile lang ako. Tapos out of the blue, bigla ako lang sinabi, may problema ka daw sa akin, kuya. Sabi ko, may problema. Ito ganda mo ako. May problema ka daw sa akin. Tapos bigla yung bigla nag-iba kulay ng mukha. Bakit? Sino nagsabi? Hindi, ito yung mga issues na ni-raise nila Kasi pag wala ako, tas meeting, pag nagpapa-meeting kayo, tas hindi naman ako kasali dun sa meeting, bakit lagi nyo akong tinitira? Ito, ganyan. So, anong problema? Pwede mo naman sabihin sa akin, hindi naman ako ibang tao, ano ba? Na-shock siya. Kitang-kita mo na hindi siya sanay sa confrontation. Hindi po yan bihira sa Pilipino. Karamihan ng Pilipino ganyan. Hindi po tayo sanay sa confrontation, no? Kaya yung iba, di ba may mga naghihiwalay nga, walang closure di ba? Walang closure, ginughosting na lang, di ba? Ginughosting, bakit? Hindi nga tayo sanay sa confrontation, kaya ganun. Kaya gusto ko ma-realize ninyo yung bigat nito kay Pedro. Ang bigat nito. Tingnan nyo pagkakain nila, so si Pedro nakikiramdam. Siya yung huling lumapit, nagdala ng isda. Di ba? Tapos hindi pa sila nag-uusap personally ni Jesus. Sa chapter 13, sinabi ni Jesus na sabi niya hindi kita iiwan Tapos sabi ni Lord, hindi sabi ni Peter, handa ako mamatay para sa iyo. Sabi ni Lord Jesus, handa ka mamatay para sa akin, Peter. Dideny mo ako 3 beses Sa chapter 8 ng John, 'di ba naghuhugas ng kamay naghuhugas sila ng paa si Jesus, tapos ayaw ni Peter. Tapos sabi ni Jesus, pag di ka nagpahugas sa akin, wala tayong relationship. Sabi ni Peter, sige po, pati kamay ko, pati ulo ko, hugasan niyo na, 'di ba? So yun yung mga key moments na talagang nag-i-stand out lagi, na si Peter sinisingle out na kinakausap. Tapos yung first 2 appearances ni Jesus, hindi kinausap si Peter. Pansin nyo? Walang record. Hindi po kinausap, hindi single out si Peter. Jesus was just addressing everybody. He just addressed everyone. No, tapos yung second, in-address niya si Thomas. Dito sa pangatlo, hindi pa niya agad diniretso si Peter. Nung sinabi niya, ihagis mo yung lambat, hindi niya sinabi Pedro. Ang sabi niya, mga anak. No, hindi pa niya hindi pa niya inano si Peter, hindi pa niya in-specify. Hindi pa niya single out. Kung ikaw si Peter, di ba? Ang taas na ng tension sa iyo nito. Ang taas na ng tension sa iyo nito Tingnan niyo pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro. Biglang si Simon na, di ba? Biglang si Simon na agad. Hindi man lang siya, walang intro. Kain lang. Ayun yung pinaka-intro. Kain tayo. Tapos dala kayo ng walang pangalan dala kayo ng isda dito. Di ba? Kain tayo. Tapos walang nangangahas magsalita sa kanila, di ba? Walang nangangahas magsalita sa kanila dahil alam nila na yun si Lord. Tapos kumain. Tapos biglang pagkatapos kumain, sabi ni Lord, kumakain. Tapos sabi ni Lord, Pedro, mas mahal mo ba ako kaysa sa mga to? Isipin niya. Tapos sabi ni Peter, sagot ni Peter, yes Lord, alam nyo namang mahal ko kayo. Alam nyo namang mahal ko kayo. Okay? Dati hindi siya ganito. Never niya sinabi kay Lord na alam nyo naman na hindi ko kayo iiwan. Wala. Ang sabi niya, Lord, hindi kita iiwan. Hindi kita iiwan. Handa ako mamatay para sa'yo. Pero hindi niya sinabi, Lord, alam mo yan. Hindi. Okay? Because Peter was just so confident about himself. No, na talagang, hindi. Alam ko sa sarili ko, hindi ako alis. Hindi ko iiwan si Lord. Pero dito,
He was already banking on Jesus. No? Mahal ko po kayo, alam nyo po. Alam nyo po, mahal ko kayo. So, ibig sabihin, kung may limitations man yung love ni Peter, alam ni Jesus kung hanggang saan yun. Bakit? Nag-fail na si Peter, di ba? So, sabi niya, alam nyo po, mahal ko kayo. Okay, so first question. Ini-imagine ko yung reaction ng mga kasama nila. Okay, ni John, ni James, nandun, yung mga sons of Zebedee, nandun, sumama sa kanya mga isda. So, andun sila. Siningle out si Peter. Di lahat nakatingin lang dun. Lahat naghihintay ng isasagot ni Peter at saka ni Jesus. Sinabi ni Jesus sa kanya, pakainin mo ang mga maliliit kong tupa. Okay. Kung ikaw si Pedro, naanuhan ka na nito. Inutusan ka na eh. Ibig sabihin, kasali ka na ulit. First two appearances, hindi ka kinausap. Third appearance, tinulungan ka mangisda, parang yung ginawa ni Jesus yung ginawa niya nung first time na tinawag ka niya. So parang ni-reinstate ka niya, ni-renew niya yung calling mo, pinaalala sa'yo kung paano ka tinawag. Inulit ni Jesus ang tanong niya. Pangalawa, Simon, anak ni Juan, anak ni John, mahal mo ba ako? Nung una, ang sabi lang ni Jesus, mas mahal mo ba ako kaysa sa mga to? Okay? Ulitin ko mas mahal mo ba ako kaysa sa mga to? Yung question na yun assumes that Peter loves him already. Okay? Tama? Naintindihan nyo? Peter, mas mahal mo ba ako kaysa sa mga to? So, ina-assume ng question na yun, may tinatayuan na yung question na yun. Nakatayo na yun sa assumption na mahal nga siya ni Peter. Peter, mas mahal mo ba ako sa mga ito? Ibig sabihin, alam ko mahal mo ako. Ang tinatanong ko, mas mahal mo ba ako kumpara sa mga to? Ibig sabihin, dito sa vocation mo, dito sa dati mong buhay, bago kita tinawag, mas mahal mo ba ako kaysa dito? Kaysa dito sa iyong, ang tawag doon, fallback, sa iyong safety net, na pag hindi nag-work yung ministry, dito ka babalik. Mas mahal mo ba ako dito? Okay? So, tapos, ulit, yung unang question assumes that Peter loves Jesus. Yung pangalawang question, hindi na tinanong ni Jesus kung mas mahal mo ba ako. Ang tanong ni Jesus, second question, Simon, anak ni John, mahal mo ba ako? Mahal mo ba ako? Walang halong assumption po yun. That is an open question. Mahal mo ba ako? Ibig sabihin, pwedeng mahal, pwedeng hindi. Yung unang tanong, ina-assume ni Jesus, ina-assume ng question na mahal mo ako. Tinatanong ko lang kung saan mo, mas mahal mo ba ako dito. Pero ito yung pangalawang question, hindi. Tinatanong ng pangalawang question, mahal mo ba ako? Sa madaling salita, hindi nga. Naintindihan nyo? Kasi nung sinabi niya, mas mahal mo ba ako kaysa sa mga to? Opo, Panginoon, mahal ko po kayo. Alam niyo po yan. Sa madaling salita, kung papaikliin mo yung Pedro, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Kung papaikliin mo yun, sa dalawang salita, hindi nga. Mahal ko po kayo, alam niyo po, hindi nga. Mahal mo ba ako? Hindi na mas mahal mo ba ako dito? Mahal mo ba ako? Ayan, sa pinakamaiksi, sa mas maiksi pa. Okay? So yung una papakainin, yung pangalawa, aalagaan. Okay? So, ibig sabihin, pwede na silang mamili ng pagkain nila. Medyo matured na sila. Pero, ikaw mag-ano, oras ng pagkain, kailangan sino kasama, gano'n, aalagaan mo. Okay? Nagtanong si Jesus ng pangatlong beses, Simon, anak ni John, mahal mo ba ako? Hindi ho sila dadalawa lang dito. May ibang disciples na nandito. Yung mga disciples na sinamahan si Pedro. Mangisda, magdamag. Yung sa tingin ko po talaga, ayaw lang nilang iwan si Peter. Kasi tingin ko talaga, downtrodden pa si Peter dito. Kita mo pa eh. Kung brad mo si Peter at 3 taon kayong magkakasama, kita mo pa kay Pedro, kahit nakita niya nang nabuhay na si Jesus, hindi pa siya buo. Kasi may issue siya eh. Okay? Meron po siyang issue. Na dito niyo makikita, tingnan niyo to sa mga leaders po, tingnan niyo po ito. Ito yung grabe yung leadership value ni Jesus po dito. Ulitin ko grabe po yung leadership na value na papakita dito ni Jesus. This is a masterclass in leadership. Okay?
Simon, anak ni John, mahal mo ba ako? Nasaktan si Peter kasi 3 beses na siyang tinanong kung mahal niya si Jesus. Kaya sinabi niya, Lord, alam niyo po ang lahat at alam niyong mahal ko kayo. Ano ibig sabihin nga? Ibig sabihin at that very moment, hindi pa resolved yung internal struggle at yung internal issue ni Peter. Ulitin ko sugat-sugat pa po si Peter sa loob kahit resurrected na si Jesus. Hindi pa siya nare-reinstate. Because next to Judas, si Peter na. Ulitin ko po, next to Judas na mayroong malaking atraso kay Jesus, si Peter po ang may malaking atraso. Kaya kahit nabuhay na po si Jesus, nakita nyo ang tahimik lang ni Pedro, almost always si Pedro pinakamaingay. Di ba siya yung pinakamaingay lagi? Siya yung laging bida-bida, siya yung laging nandun sa harap. Nasaan siya nung unang appearance ni Jesus? Nasaan siya? Ba't di siya bumida doon? Nasaan siya nung second appearance ni Jesus? Nasaan siya? Andun lang siya, pero tahimik. It's very not like Peter. Hindi po ganyan si Peter, hindi siya tahimik. Kasi may internal struggle pa po si Peter. Kasi hindi pa po nakakalimutan ni Peter na sinabi niya kay Jesus na handa siyang mamatay para kay Jesus. Hindi pa niya pa nakakalimutan na nagapa nga siya tas inawat siya ni Lord Hindi niya pa nakakalimutan po. Hindi mo yun ma-outgrow in 3 days. Hindi mo yun ma-outgrow. Na dininay mo si Jesus. Tapos tiningnan ka niya. You denied him to his face. And he looked at you. And now he's back. Hindi mo pa nga rin siguro nakakalimutan nung tinawag ka niyang Satan Di ba si Peter lang naman sa kanilang 12 ang natawag ng Satan. Umiyak siya dito. Hindi po siya umiyak sa tuwa. Umiyak siya kasi nasaktan. Ulitin ko umiyak po si Peter kasi nasaktan. Paano siya nasaktan? May sinabi bang masama si Jesus? Wala. Paano siya nasaktan? Tinanong lang siya ng 3 beses. Yung una, assumption, mas mahal mo ba ako? Ina-assume na mahal niya si Jesus. Mas mahal mo ba ako kaysa sa mga ito? Opo, Panginoon, alam niyo po mahal ko kayo. Pedro, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Isipin niyo, the manner of questioning and the manner in which the question was presented, yung parehong-pareho, inulit lang sakto. Ano ibig sabihin nun? Pwede nating isipin na hindi naniniwala si Jesus. Pwede niya sinasabi, totoo? Totoo? Mahal mo ako? Rinig kita, nagmura ka pa nga Nagmura po si Pedro He began cursing para patunayan na hindi niya kilala si Jesus. We can look at it from that vantage point. Na sinasabi ni Jesus, hindi mo naman ako mahal, Peter. Hindi naman Pero kasi, kung yun ang point ni Jesus na hindi mo naman ako mahal, bakit may utos? Pakainin mo yung mga batang tupa, yung mga maliliit na tupa. Alagaan mo yung mga tupa. Tapos, Lord, eto nung umiyak na siya, nasaktan si Peter, verse 17, nasaktan si Peter kasi 3 beses na siyang tinanong kung mahal niya si Jesus. Kaya sinabi niya, Lord, alam niyo po ang lahat. Ibig sabihin, Lord, alam niyo po nung dininay ko kayo. Alam niyo po. Alam niyo po yung pakiramdam ko pa rin hanggang ngayon. Alam niyo po. Alam niyo po na feeling ko hindi na ako dapat kasali dito kaya mangingisda na nga lang ako Kasi nabigo ko po kayo. I failed you. I failed you 3 times. Kaya sinabi niya, Lord, alam niyo po ang lahat at alam niyong mahal ko kayo. At sinabi ni Jesus sa kanya, alagaan mo ang aking mga tupa. This shows you how valuable the mandate is. Gaano ka-importante kay Jesus yung pag-aalaga ng mga tupa. Gaano ka-importante kay Jesus yung pagpapakain sa mga tupa. Na 3 beses niyang inulit kay Pedro hanggang masaktan si Pedro. Kaya si Jesus, idiniin niya ng idiniin kay Peter para hindi niya talaga makalimutan na sobrang importante yung mandate ni Peter. Ano niya kay Peter? Pakainin yung mga maliliit na tupa, alagaan yung mga tupa. Tanong, sa tingin niyo bakit siya 3 beses tinanong? Bakit 3 beses siyang tinanong? Because Jesus was addressing something specific inside Peter. He was reinstating Peter
And he was addressing Peter's failings, Peter's denial. Peter denied him 3 times. So he had to ask Peter 3 times so Peter could renew his commitment with Jesus, so Peter could confess that he loves Jesus 3 times. Malalim ito. Si Thomas na disillusion lang eh. Hindi lang talaga kayang tanggapin ni Thomas. Hindi kayang tanggapin ni Thomas eh. Wala siya eh. Hindi niya nakita yung first appearance eh. Pero si Peter iba. Si Peter malalim yung sugat. Nakita niya na si Jesus 2 beses na nagpakita eh. Masterclass to sa leadership. Hindi pwedeng i-brush aside mo na lang yung hurts, yung issue, lalo kung malalim yung issue. Kasi dadalhin yan ng mahabang panahon, sinasabi ko sa inyo. Pag pinagkibit balikat mo na lang yan, sa mga leaders po na nandito, merong issue na malalim, tapos pinagkibit balikat nyo lang, pinalipas nyo na lang yung panahon. Akala nyo wala na yon? Hindi, dala yun ng tao. Dala yun ng tao. And I'm speaking from experience. Muntik na masira yung marriage namin kasi yung wife ko may dala-dala siyang issue na hindi na-resolve from childhood. Na sa akin pumuputok lagi na hindi ko maintindihan. Ano bang problema? Bakit ganyan ka sa akin? Yung pala, meron pala siyang hindi na-resolve na issue. Na sobrang tagal. Kaya si Jesus, alam niya, meron si Peter hindi resolved na issue. Siningle out niya si Peter. Sinadya niya si Peter. He reminded Peter of their relationship and what he's supposed to, what and his calling. Peter, eto ka sa akin, at eto ang calling mo. Huwag mong kakalimutan. Peter, nakalimutan mo na kung sino ka eh. Nakalimutan mo na kung ano ko. Bakit ka nangingisda? Ba't ka nangingisda? Di ba sabi ko sa inyo, you will reign with me? I-resolve talaga to. Masakit to eh. Nasaktan si Peter. Ang problema kasi, iwas tayo ng iwas sa sakit. Iwas ng iwas sa sakit. Ayaw nating kaya tuloy hanggang matatanda na, hindi pa nagkapatawaran. Mamamatay na lang. Ito pa nakakainis sa iba. Kung kailan mamamatay saka magsasabi ng napakatinding nakakainis yung gano'n, mamamatay na lang saka pa sasabihin. Hindi tuloy, wala ka tuloy time. Wala ka tuloy time para i-process. Yung iba, papatagalin, ayaw magpatawad. Tapos pag mamamatay na, andun na nagigingalo na, tapos saka ipapatawag. Oh, pasensya na, pambihira naman eh. Ang saya sana ng buhay kung anak, mga lolo, mga lola, nag-away-away sa lupa, nag-away-away sa kung ano-ano lang. Tapos wala na. Sa church leadership po, kailangan nyo po i-resolve yan. Umiyak na, iiyak. Masaktan na, masasaktan, pero kailangan nyo i-resolve. Kasi hindi yan makaka-move on. Kung hindi po yan ginawa ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, nag-backslide si Peter. Eventually, magba-backslide si Peter. Kahit nakita niya na yung resurrected Christ, tama. Pero tingnan niyo, kailangan gawin ni Jesus yun. Kailangan niya i-reinstate si Peter. Kasi hindi na nga kumikibo yung tao. Ang tapang-tapang niya ng ingay-ingay eh. Kita niyo 2 beses na siya nagpakita, hindi kumikibo. Kaya kung ilang beses siyang bumagsak, ganun din siya ni-reinstate ni Lord at binigyan siya ng closure para makastart siya ulit. Grabe si Lord. Ito na yung huling bilin kay Peter. This is the final charge. Verse 18, pakatandaan mo, noong bata ka pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at pumupunta ka kung saan mo gusto. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo gusto. Sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paano mamamatay si Pedro at kung paano niya luluwalhatiin ang Diyos. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. This is a very poignant moment between Jesus and Peter. Hindi sumunod kayo sa akin. May kasama siyang iba dito eh. Sabi niya, sumunod ka sa akin. Kaya pa ulit-ulit nyo naririnig sa akin na hindi ako nakakuan sa ganyan. Admittedly, ang pinaka-weakness ko lang kapag emotionally unstable ako, kapag heavily emotionally invested ako sa mga tao, pag nagmamahal ako ng tao o may nawawala o dun lang. Pero other than that, yung mga challenges sa ministry, binabadmouth ka, hindi ako nakakon sa ganyan. Walang budget, hindi ako nakakon sa ganyan. Pinull out yung budget, hindi ako nakakon sa ganyan. Bakit? And this is when it really, really hurts. It really hurts the soul.
It really hurts the soul when I hear teachings. Sorry po na parang ginagawa nating ano si Jesus. Ginagawa natin si Jesus Shopee. Ginagawa nating Lazada. Na yung mga come on ng world, yung in-offer ng world, the very exact things that the carnal world offers, we offer as a church. Instead of offering the peace of the Lord, instead of offering the peace of the Lord that surpasses all understanding, instead of offering the meaning that only Christ can give you, the meaning, because the cry for meaning is real. Kahit anong marating mo sa buhay, kapag hindi mo naintindihan kung para saan siya at bakit ka nandito, and it really hurts for someone like myself who's been a Christian for more than half my life. I've been a Christian since I was 8. I'm 43 now. At kahit ilang beses akong bumagsak, hindi ako bumibitaw. Kasi ganyan kasi si Lord, i-reinstate at i-reinstate ka niya. Pero kasi, nag-iba na yung landscape ng Christianity ngayon. Hindi ko na siya makilala. Hindi ko na siya makilala eh. Kasi ang cheap niya na. How dare we cheapen the call? How dare we cheapen the call? The cost of following Jesus. Sasabihin natin, sumunod ka kay Jesus, lahat ng prayer mo, yes ni Lord kasi yes, amen, yes, amen. Lahat ng mga gusto mong career, masusunod. Lahat ng gusto mong gusto, lahat ng uso, masusunod. Lahat ng uso, meron ka. Lahat ng latest gadgets, meron ka. Mga latest na sports car, magkakaroon ka. Basta susunod ka kay Jesus. Peter is the chief apostle. He was given the mandate to be the chief apostle. And you know what the last charge was? Nakalimutan nyo na ba kung anong huling ibinilin kay Peter? Ang huling ibinilin kay Peter, hindi yung kulay ng sports car niya. Ang huling hindi binilin kung gaano kadaming pera yung matatanggap niya. Ang huling ibinilin ni Jesus kung paano siya mamamatay. Ang huling ibinilin ni Jesus kung paano siya mamamatay para i-glorify si Lord. And I'm not saying that we Christians should be looking forward to our own deaths, no? But I am saying, this is what it takes to be a Christian, honoring Jesus with your life and nothing less, nothing less. So anything that deviates from this is how you describe the call. Ganito sumunod sa Diyos. And anything that deviates from this cheapens the relationship and it cheapens the calling for Christ. Ginagawa nating mumurahin yung pagsunod sa Diyos. Hindi po siya, ginawa nating cheap. How dare we cheapen the cross? How dare we cheapen the cost of following Jesus? Sa Middle East, pinapatay ang mga Christians. Sa Nigeria, pinapatay ang mga Christians. Sa Africa, pinapatay ang mga Christians. Tapos dito, hindi tayo pinapatay dito, pero sasabihin na natin gusto mo ng sports car. Dito ka kay Lord, bigyan ka ng sports car. How dare you? No, hindi pa ako nagmamahal sa kahirapan. Hindi. Pero sinasabi ko sa inyo, kung ang i-offer lang din natin sa mundo, yung meron na yung mundo, hindi ho nila tayo kailangan. Minsan tinitinan ko yung Christianity ngayon, hindi ko na siya makilala. Hindi ko na siya makilala eh. Hindi ganito yung Christianity nung bata ako. Marami kaming mga kasama sa church na mayayaman, mga supportive. Yung papa ko galing sa mayaman na angkan yun eh. Pero yung papa ko hindi nangiming mawalan ng trabaho para hindi takot mamatay yung tatay ko para makapag-share. Na-deport siya sa Saudi kasi nag-share siya. Muntik siya makulong kasi nag-share siya. And my dad died penniless.
this is the last charge. Ito yung huling bilin kay Pedro. Yung huling bilin kay Pedro, the last details Jesus released to Peter was not how big his church was gonna get, how successful he was gonna be. Ang huling ibinilin ni Jesus kay Pedro, kung paano siya mag-glorify. Paano niya mag-glorify si Jesus in the manner of death Peter was gonna suffer. Please let us not cheapen the call. Ganito po ka-valuable yung calling. The calling is worth dying for. Especially if you are a pastor, the calling is worth dying for. If you are burnt out, if you are tired, go get some rest and then push on. Pag napagod kayo, magpahinga lang kayo. Pag nasaktan kayo, magpagaling lang kayo. Tapos tulak ulit. Kasi masyado tong mahalaga para kay Jesus. 3 beses pa inulit kay Peter. At kung makikita nyo ngayon si Pedro, sasabihin sa inyo ni Pedro, sulit. Sulit. Sulit lahat. Lahat ng pawis. Lahat ng luha. Lahat ng dugo. Sulit sumunod kay Jesus. Sulit.